Ang tutol ako noon na bumuo ng ganyang subcommittee dahil may committee namang tumatayo ngayon, ang committee ni Senator Robin Padilla. Hindi ko alam kung bakit hiniwala yan, kung bakit hindi binigay kay Senator Padilla yan dahil may standing committee naman tayo tungkol dyan. Yung matatagal sa Senado. Matagal walang ginagawa ang Committee on Constitutional Amendments, hindi ba? Nakabinbin, wala halos hearing yan. Ngayon lamang nagkakaroon ng buhay ang yung Committee on Constitutional Amendments. So pag-uusapan pa yan during the recess siguro kung anong gagawin dahil nagbitiw si Senator Angara. At para sa akin nga, dapat bahagi yan ng Committee on Constitutional Amendments at hindi dapat ihiwalay. Para naman makita natin gumalaw at tumakbo yung committee yan na matagal lang natulog. So kung sakali, si Senator Robin na magpapatuloy ng pagdinig sa RBH 6? Kung gusto niya. Dito nga, propose economic chacha. Mag-uusap kami ni Speaker Romualdez itong mga darating na araw. Nagpadala na siya ng congratulatory message at nagpapasalamat ako. Sabi ko sa kanya, mag-uusap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan na mahanghang na salita dahil kahit naman hindi kami nagkakasundo sa isa o tatlo o maraming bagay, hindi rason yan para maghugas kami ng maduming damit ika nga sa publiko at magsabihan ng kung ano-anong salita na hindi parliamentary. Sa loob o sa labas man ng plenaryo, hindi bagay sa mambabatas magsalita ng unparliamentary remarks. Doon muna siguro kami magsisimula bago namin pag-usapan yung ibang mga bagay pa. So, sir, dahil kung maalala ninyo, nagpasumite si Senate President Zubiri ng 5 priority bills ng kada senador. At pinapabalik tanawan ko yun para makita ko ano-ano yun, ano yung napasa. Tapos itatabi namin yan sa LEDAC, dun sa mga in-approve ng LEDAC na administrasyon na priority ng palasyo. Itatabi namin yan dun sa priority naman sa punto de vista ng mga mambabatas, ng mga local pet bills nila para makita namin kung ano at gagawa at huhubog ng sariling agenda ang Senado. But offhand, sir, ano yung nakikita niyo mga malamang kasama doon? Sa totoo lang, hindi ako naging bahagi ng LEDAC kailanman. Sa totoo lang, hindi ako naging bahagi ng LEDAC kailanman. Hindi ako bahagi ng pulong na yon. Hindi ko kabisado at alam kung ano-ano ba yung mga administration endorsed measures. So, ilang panahon malalaman ko at makikita ko yung chart na yun na pinagtatagpi-tagpi lahat yun. At mula doon, pipili ang Senado. Para sa akin, bigyan kita ng halimbawa, Archie. Kung may priority measure na hindi naman papasa sa Senado, hindi na namin pag-aaksaya ng panahon at sasabihin namin sa Malacanang. Sayang na naman ang igugugol na oras din eh. O kung may panukala sila na tatanggapin niyo ilang pagbabagong gusto ng Senado, tatanggapin din ng Kamara yun, posibleng mabuo, dahil nang isusulong namin. Ganun ang mangyayari. 14 na taon na ako nasa Kongreso. Alam at kabisado ko na halos kung paano magpasa at hindi magpasa at kung anong mahihirapang ipasa at madaling ipasa na panukalang batas. Pwede naman. Ang personal stand ko ay ito. Mas nais kong palawakin at gawing affordable at accessible yung annulment na nasa family code natin ngayon. Sa papaanong paraan? Payagan ang PAW, tanggapin ang mga kaso tulad nito. Nagsabi na ang Supreme Court na hindi na kailangan ng psychologist para mapatunayan ang psychological incapacity. At pangatlo, para mas maliwanag, i-define ng Kongreso ano-ano nga ba ang psychological incapacity. Menos away, menos gulo, menos debate dahil matagal naman na yung nandyan. At tandaan nyo, ang nagpasa ng family code ay si dating Pangulong Corazon Aquino na hindi mo naman masasabi na hindi ka aliado ng simbahan ng mga panahon yun hanggang ngayon marahil. Sir, okay, may paraan na gano'n. Yun ang posisyon ko. Question ko naman po, kasi theoretically, dahil nga mag-election na next year, you have 1 year left as Senate President. Do you think that's enough time to accomplish yung goals mo as Senate President? Ano ba ang goal ko as Senate President? Exactly. Ang trabaho ng sino mang Pangulo ng Senado, tiyaking maayos na tumatakbo ang kapulungan na pinapamunuan niya.
tiyakin na magagawa yung trabaho base sa paniniwala, prinsipyo at konsensya ng kada miyembro, alagaan ang institusyon at ang mga empleyado nito maliban sa personal kong advokasya bilang ordinaryong miyembro ng Senado at kumakatawan din sa constituents na naglagay at bumoto sa akin dito. Wala ko ibang pangarap o ambisyon bilang Senate President maliban sa gampanan yung tungkulin ko. Sir, balikan ko lang yung Chacha. Noong last Chacha hearing sa Baguio, inamin ni dating Senate President Zubiri na kulang pa yung numero dito sa Senate para nga makalusot yung Chacha. Under your leadership, do you think mas lalo pang kukonti yung bilang dahil hindi ka supportive dun sa Chacha? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan nga bakit nag-hearing pa sila. Hindi na pinag-uusapan ito eh. Ayaw ko muna mag-komentaryo tungkol dyan. At ang usapan namin noong una ay malayo ang agwat dapat ng kada hearing. Biglang napapadalas yata yung hearing. Pero sa ngayon, gaya ng sabi ko, pansamantalang pagpapaliban namin yan para isaayos kung sino ba talaga ang mamumuno niyan. This is a pending measure. So we have to decide one way or the other how to go about it. But my thrust right now, without consulting yet my colleagues in the Senate, would be to assign it to where it should be assigned. Binanggit kayo kanina na kung wala namang chance na pumasa, bakit nyo pa pagkakaabalahan? Isa ba sa tinutukoy nyo itong Chacha? Posible. Dahil yung huli kong tingin ay tila kulang at hindi makakarating. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of quorum. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of all members. Hindi ito parang pagpasa ng treaty na 2/3. Mas mataas pa to. 3/4 to. So kung kakausapin ka ni Speaker Romualdez about it, you will be honest enough para sabihin? Gaya ng sinabi ko kanina, libre magsabi, basta libreng tumanggi pag hindi kaya. Mas mahirap mangako na hindi naman kayang ibigay. Raising false hopes, I believe, is by far a bigger sin or crime than simply just saying no if you really can. So yung proposed amendment sa rice tarification, isa rin sa gusto ng House na sana i-consider ng Senate? Gaya ng binanggit ko, naging transparent ako sa inyo. Isa sa mga narinig kong pinag-usapan yan ni Pangulong Marcos at ni Senator Villar. Okay. At ang nag-bring up ay si Senator Villar. At mukhang nagkasundo sila. Ayaw na mismo kay Senator Villar dahil di naman ako talaga bahagi. Nakichismis lang ako dun sa usapan nila sandali at tapos iniwan ko na silang mag-usap. So, no, pero pagkatapos nun, tinanong ko si Senator Villar, sabi niya, naintindihan naman daw ni President Marcos yung kanyang mga pagbabago at suhestyon at sabi niya yung nagkasundo sila. Okay. Ayon kay Senator Villar. Amid depleting Malampaya reserves. I will be speaking with Secretary Recto hopefully next week. But I believe Secretary Recto and I are on the same page. Namely, number one, improve collection first before imposing new taxes, and he has said that. Number two, prevent and plug leakages in government and make sure every peso is spent wisely. That's why I questioned the MUP on the floor, if you remember, last week, because it will be a huge leakage if we approve it in its current shape, size, and form. And number three, on the energy mix, kaya nga inaway ko rin ang DOE at saka ERC sa hearing ni Senator Tulfo last week dahil maliwanag na hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho kaugnay sa hindi sa energy mix, energy supply. One, wala sa energy plan ng administrasyon ito, maski sinong administrasyon, na pababain ng presyo ng kuryente. Hindi ko nakita yan sa librong ginawa nila. Nakalagay doon, supply will be stable, supply will be enough. Pero wala akong nakitang papababain, ha? Sabi nila magiging clean. Wala akong nakitang papababain din. Bakit? Mahal ang clean. To cite you an example, Wind and solar would cost about 8 to 12 pesos per kilowatt hour. Hydro and coal would cost about 2 to 4 pesos per kilowatt hour. Tapos tutulak mo energy mix, napapataasin mo ang renewable. What do they call renewable? Renewable energy is called VRE, variable renewable energy. By its very description, variable, it means it's not reliable. Hindi siya pwede maging base load. In fact, technology-wise, kailangan mo ng roughly
20% of base load to be able to, para minamagnet yung energy sinasak eh. To be able Hi guys, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At matutunghayan po natin ang ating bagong Senate President na si Chis Escudero or si Francis Chis Escudero ng Senado. So dito, ito yung kanyang press briefing. So maraming tanong ang mga reporters at nasagot naman niya ng maayos. Ito yung mga patungkol doon sa mga kulang na dadagdagan niya o mali na hindi niya nakikita doon sa mga ginagawa nilang batas sa Senado. So ito, kagaya na lang. Ako'y giliw na giliw doon sa sinasabi niyang pagbaba ng electric bill. Kasi nakukulangan siya eh. Parang hindi yung pagbaba ng presyo ng elektrisidad ang nakikita niya doon sa paggawa ng batas, lalo na yun doon sa mga Department of Energy. So ito dito makikita natin yung maraming tanong yung mga reporter. So tunghayan na lang natin at nakita nyo naman sa introduction ko to. So simulan na po natin at bago po ako magsapol ay ako po muna ay magpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ako'y bumabati rin ng mapagpalang araw sa ating mga kapatid, lalo-lalo na dyan sa Mindanao, ang kapatid nating mga Muslim, at dito sa Visayas area ay yung ating mga kapatid na Ilonggo, Ilongga, City of Smile, City of Love, at maraming mga tribo dyan. At dito naman sa Luzon, pagbati ko at mapagpalang araw sa inyo sa Ilocos, mga Ilocano, dito sa Pangasinan, mga Panggalatok, mga dito sa pagbaba nyo, makikita nyo ang Pampanga, ang ating mga kabalen, Kapampangan na kabalen. At ito namang ating mga dito sa Katagalugan. At dumako tayo sa parting kaliwa, naroon ang ating mga kapatid na Batanggenyo, Alae, ayon. At tawid pa tayo ng konti, papunta tayo ng Bicol, ang ating mga Magayon. Magayon. Tapos tatawid ka ng Matnog, naroon ang ating mga kapatid na Pilipinong mga Waray. Yun. Waray dun sa Samar at Waray pagtawid mo ng San Juanico Bridge, naroon ang ating iba pang mga kapatid na Waray doon sa Leyte. Ayun. So, mapagpalang araw po sa inyong lahat. So, simulan na po natin, guys. At nakita nyo naman yung introduction ko. Napaka informative ng mga sinabi niya. So, tunghayan natin, guys. Tuloy natin, guys. And our guest for today is the newly elected Senate President. So let us all welcome Senate President Francis Chis Escudero. Hi, sir. Good morning. Good morning. Sir, Nakatingin sa akin. sir, this is your fourth day as Senate President. Kumusta po? Marami po bang mga pagbabago at adjustment na nangyari sa buhay niyo? Hindi naman. Pareho pa rin. Mas maraming responsibilidad lang bigla at biglang mas maraming pinipirmahan. Dahil bilang ordinaryong miyembro ng Senado, hindi naman ako procuring authority, hindi naman ako considered administrative head ng Senado, opisina ko lang ang pinapatakbo ko. Ngayon, parang nung governor ako, halos pareho yung bilang at dami ng voucher at PR na pinipirmahan ko. Yun lang naman yung pagbabago at pinakaiba. And what will be your leadership style? Magiging ano ka ba? Stricto, flexible, transactional? Hindi ko alam kung anong tawag sa klase
klase uri ng liderato ko dahil hindi ko naman kinokonsidera yung sarili ko bilang leader talaga. Ang tingin ko sa sarili ko, imbis na leader ay tulay. Para mapag-abot ang magkaiba tila hindi nagtutugma ng mga pananaw, opinyon at pangailangan. Ang trabaho para sa akin ng bawat leader, matulay at maitawid yun. And what is your plan for the Senate as institution, sir, under your leadership? Pag-uusapan pa namin, inaalam ko pa lang, sorry, kaya naalala nyo sa plenary, dapat daw mag-organize na. Nung sila nga unang umupo, inabot sila ng 2-3 linggo. Kami, natapos namin, awa ng Diyos ng 2 araw. So nagsisimula pa lang, inaalam pa lang namin kung ano mga dapat gawin, kung ano yung sitwasyon muna. Pero definitely, isasaayos namin ang ilang mga bagay. Una, ang pagbigay galang at respeto sa tahanan ng institusyong ito. Naniniwala kasi ako sa simpleng paniniwala at pananaw. Pag maayos at malinis ang tanggapan para sa mga pinagsisilbihan naming mga kababayan natin, magiging maayos at malinis din ang serbisyo na ibinibigay ng mga empleyado. Naniniwala ako na pag malinis at maayos ang isang lugar, papanatiling malinis din at maayos yan. Hindi lang na empleyado, pero ng kung sino man ang bibisita rito. Pero kung dati nang magulo, diba? Magulo naman ano ba naman? Madibi naman ano ba naman itapong ko dito? Sisimula muna kami doon. So some Senate employees are asking, what can we expect from the leadership of Senate Presidents? Well, nag-usap pa lamang kami ng mga empleyado ng union kanina. Nagkasundo kami, magkakausap kami kada buwan. Dahil nagbabago ang pangailangan, nagbabago ang problema nila at ko. So, maganda magkaroon ng palitan ng pananaw. Kaugnay ng relasyon ko sa union, ang sinabi ko sa kanila, isang buwan, minsan sa isang buwan tayo mag-usap, pero huwag kayong magdalawang isip magparating ng problema at humingi. Hindi rin ako magdadalawang isip na tumanggi at sabihing hindi pwede kapag hindi kaya. Laging sinasabi, sir, na ang Senate is the last bastion of democracy. Mananatili ba yun under your leadership, sir? Wala ako nakikitang dahilan bakit hindi. Marami ako naririnig ng mga salita kaugnay sa bagay na yan nitong nagdaang araw. Pilit kong pinapalampas dahil sa palagay-tingin ko, bugso lamang ng damdamin yun dala ng mga biglang pagbabago, kaganapan at pangyayari nitong mga nagdaang araw. Pero naniniwala ko na sa dulo, makalipas ang panahon, maghihilom yan at ang bawat isang senador tatayong malaya pa rin. Hindi laban sa administrasyon, hindi laban sa kung sino mang grupo o partido, pero tatayo sa paningin niya at paniniwala niya na tama para sa ating bansa. So, kagaya na sinabi ni Senator Tolentino, hindi magiging rubber stamp ng Malacanang ang Senate? Kanino ba nanggagaling yung mga akusasyon na yan at kada bagong Senate President ba? Standard na question yan? Kung standard na question yan sa kada Senate President, sasagutin ko. Hindi. At wala kaming planong gawin at mangyari yon. Sir, sinasabi na very stressful na maging Senate President dahil 24 independent senator ang pakikisamahan mo. Hindi ba nag-aalala si Hart sa health nyo? Dahil alam naman natin nagkaroon ka na. Mas-stress ka lang naman kung takot kang mawala sa pwesto. Pero kung hindi ka takot mawala sa pwesto dahil tama ang ginagawa mo at matanggal ka man sa pwesto dahil sa tamang ginawa mo, wala kang dapat katakutan. Kung hindi ka takot mangyari yun, menos at bawas ang stress. So, hindi nag-aalala si Hart, sir, sa health mo? Nagpapaalala lang na uminom ng gamot, pero na-check ang BP. And then, sir, si former Senate President Zubiri and Senator Joel Villanueva, sinabi nila na kinukonsider nila kung lilipat sila sa minority. So, magkakaroon ba kayo ng effort para pigilan sila na mag-minority at sumama sa majority? Pasya nila yun. Pero sa ngayon, base sa tradisyon at rules ng Senado, tinuturing namin silang bahagi ng mayoriya. Dahil, kung maalala nyo, after nung election by acclamation, dalawa lamang ang nagmanifest na sila nag-abstain at hindi sumali sa boto. Kaya nanatili sila sa minority. Si Senator Pimentel at saka si Senator Ontiveros. Malayang makakapag-manifest kahit anong oras. Basta may plenary session kami. Sino mang miyembro na umanib sa minority. Pero sa ngayon, bahagi sila ng mayoriya. Pero bahagi man sila ng mayoriya o minoriya, gaya ng sinabi ko sa talumpati ko mula
matapos ako manumpa, tinuturing ko silang pare-parehong miyembro ng Senado. And then kahapon, may mga changes na sa committee chairmanship. Marami pa po ba madadagdag doon sa mababago? Lahat na ng komite na punuan na namin sa ngayon. All of the standing committees were already filled up yesterday. Committee on Youth ba? Kasi yung youth pinag-aaralan naming isama sa sports dahil youth and sports naman talaga yan. So, kaya nabinbin lang yan. Pero malamang papunta rin ang direksyon naming tinatahak. Pinapapag-aralan ko lang kay Senator Tolentino sa Rules Committee. So sir, yung Blue Ribbon, retain kay Senator Pia? Lahat ng hindi binasa at ginalaw, retain po yun. Kaya naman nagbago yung kila Senator Joel ay dahil nagbitiw sila sa kanilang mga pwesto at saka positions of leadership ang kanilang hinahawakan. Sir, yung binuo na subcommittee on constitutional amendments headed by Senator Sani Angara, abolish na po ba yan? Kasalukuyan ay walang chairman yun. At sa totoo lang, tutol ako noon na bumuo ng ganyang subcommittee. Dahil may committee namang tumatayo ngayon, ang committee ni Senator Robin Padilla. Hindi ko alam kung bakit hiniwala yan, kung bakit hindi binigay kay Senator Padilla yan, dahil may standing committee naman tayo tungkol dyan. Yung matatagal sa Senado. Matagal walang ginagawa ang Committee on Constitutional Amendments, hindi ba? Nakabinbin, wala halos hearing yan. Ngayon lamang nagkakaroon ng buhay yung Committee on Constitutional Amendments. So pag-uusapan pa yan during the recess siguro kung anong gagawin dahil nagbitiw si Senator Angara. At para sa akin nga, dapat bahagi yan ng Committee on Constitutional Amendments at hindi dapat ihiwalay. Para naman makita natin gumalaw at tumakbo yung committee yan na matagal lang natulog. So kung sakali, si Senator Robin na magpapatuloy ng pagdinig sa RPH 6? Kung gusto niya, dahil sa Senado naman, hindi ba, depende sa chairman. Kayo naman, may mga ayaw tumigil yan, tapos may mga gusto magpatuloy. Di ba, kanya-kanyang decision yan, kanya-kanyang pasya yan. So kung ibalik namin sa kanya, decision niya kung siya magdidinig. And then si House Speaker Romualdez, meron siyang panawagan na sana daw under your leadership makonsider yung approval ng itong proposed economic charge. Mag-uusap kami ni Speaker Romualdez itong mga darating na araw. Nagpadala na siya ng congratulatory message at nagpapasalamat ako. Sabi ko sa kanya, mag-uusap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado. Na sana maayos, wala nang palitan na maanghang na salita. Dahil kahit naman hindi kami nagkakasundo sa isa o tatlo o maraming bagay, hindi rason yun para maghugas kami ng maduming damit ika nga sa publiko at magsabihan ng kung ano-anong salita na hindi parliamentary. Sa loob o sa labas man ng plenaryo, hindi bagay sa mambabatas magsalita ng unparliamentary remarks. Doon muna siguro kami magsisimula bago namin pag-usapan yung ibang mga bagay pa. So sir, may schedule na ba? O wala pa? Wala pa. Okay. Any question? Dapat sana mamaya, pero nandito ako eh. Wala, joke lang. Okay, question from RG. RG. Sir, ano po yung priority bills ninyo when the third regular session opens? Pinatanong ko na, dahil kung maalala ninyo, nagpasumite si Senate President Zubiri ng 5 priority bills ng kada senador. At pinapabalik-tanawan ko yun para makita ko ano yun, ano yung napasa. Tapos itatabi namin yan sa LEDAC, dun sa mga in-approve ng LEDAC na administrasyon na priority ng palasyo. Itatabi namin yan dun sa priority naman sa punto de vista ng mga mambabatas, ng mga local pet bills nila para makita namin kung ano at gagawa at huhubog ng sariling agenda ang Senado. But offhand, sir, ano yung nakikita niyo mga malamang kasama doon? Sa totoo lang, hindi ako naging bahagi ng LEDAC kailanman. Hindi ako bahagi ng pulong na yon. Hindi ko kabisado at alam kung ano-ano ba yung mga administration endorsed measures. So, ilang panahon malalaman ko at makikita ko yung chart na yun na pinagtatagpi-tagpi lahat yun. At mula doon, pipili ang Senado. Para sa akin, bigyan kita ng halimbawa, Archie. Kung may priority measure na hindi naman papasa sa Senado, hindi na namin pag-aaksayan ng panahon at sasabihin namin sa Malacanang.
sayang na naman ang igugugol na oras din eh. O kung may panukala sila na tatanggapin nyo ilang pagbabagong gusto ng Senado, tatanggapin din ng Kamara yun, posibleng mabuo, yun ang isusulong namin. Ganun ang mangyayari. 14 na taon na ako nasa Kongreso. Alam at kabisado ko na halos kung paano magpasa at hindi magpasa at kung anong mahihirapang ipasa at madaling ipasa na panukalang batas. Sir, I'll just zero in kasi kagabi pumasa sa House yung divorce. Ano sa tingin mo yung prospects niya dito? Actually, pag-aralan nyo, dahil may nabasa akong komentaryo, hindi ako to. 129 against 109 with 20 abstentions. Pag in-add mo yun at divide by 2 plus 1, 127.5. 126 lang ang boto. Majority of quorum ang kailangan para mapasa. Sir, this morning, binago nila yung... Binago nila yung numbers. Ganda ng tawa. Pwede ba yun, sir? Hindi ko alam. Sir, as a former congressman, ano ibig sabihin nung binago ang boto? Posibleng nagkamali. But you have to understand, always presume na regularly performed ang function ng empleyado unless there is proof to the contrary. Pangalawa, parliamentary practice dictates. Natawa ko dahil nung sinabi mong binago dahil hindi ko alam yun. Binago, sir. Parliamentary practice dictates. Morning lang, in-announce this morning. Hindi ka pa nagalangin kung ano man ang proseso at ginagawa ng magkabilang kamara. Pero maliwanag na yung mga anti-divorce may pwedeng mapulutan at magamit na basehan para questionin ito. Okay. But on a policy level, ano sa tingin mo yung chance ng divorce dito? So ng mga senador dyan? Ang posisyon ko kaugnay ng divorce ay conscience at personal vote to. Walang party, walang majority or minority stand dito. Personal na desisyon base sa kanilang paniniwala at relihiyon ang mangyayari dyan sa kada senador. At bilang tagapangulo ng Senado, wala akong balak dumiin, pabor o kontra dito. So, hindi mo masasabi ko anong personal stand mo, sir? Meron naman, pwede naman. Ang personal stand ko ay ito. Mas nais kong palawakin at gawing affordable at accessible yung annulment na nasa family code natin ngayon. Sa papaanong paraan? Payagan ang PAW, tanggapin ang mga kaso tulad nito. Nagsabi na ang Supreme Court na hindi na kailangan ng psychologist para mapatunayan ang psychological incapacity. At pangatlo, para mas maliwanag, i-define ng Kongreso ano-ano nga ba ang psychological incapacity. Menos away, menos gulo, menos debate dahil matagal naman na yung nandyan. At tandaan nyo, ang nagpasa ng family code ay si dating Pangulong Corazon Aquino na hindi mo naman masasabi na hindi ka aliado ng simbahan ng mga panahon yun hanggang ngayon marahil. Sir, okay, may paraan na ganun. Yun ang posisyon ko. Kung ang mapapasa, hindi ko ba nababasa ang version ng House, ay version na talagang divorce na makurot, mag-away, magsigawan, hindi ko ba nababasa eh. So, depende. Malawak yung spectrum ng definition ng divorce. Sir, last question ko naman po. Kasi, theoretically, dahil nga mag-election na next year, you have 1 year left as Senate President. Do you think that's enough time to accomplish yung goals mo as Senate President? Ano ba ang goal ko as Senate President? Exactly. Ang trabaho ng sino mang Pangulo ng Senado, tiyaking maayos na tumatakbo ang kapulungan na pinapamunuan niya. Tiyakin na magagawa yung trabaho base sa paniniwala, prinsipyo at konsensya ng kada miyembro. Alagaan ang institusyon at ang mga empleyado nito maliban sa personal kong advokasya bilang ordinaryong miyembro ng Senado at kumakatawan din sa constituents na naglagay at bumoto sa akin dito. Wala ko ibang pangarap o ambisyon bilang Senate President maliban sa gampanan yung tungkulin ko. Sir, balikan ko lang yung Chacha. Noong last Chacha hearing sa Baguio, inamin ni dating Senate President Zubiri na kulang pa yung numero dito sa Senate para nga makalusot yung Chacha. Under your leadership, do you think mas lalo pang kukonti yung bilang the mere fact hindi ka supportive dun sa Chacha? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan nga bakit nag-hearing pa sila hindi na pinag-uusapan ito eh. Ayaw ko muna magkomentaryo tungkol dyan. At ang usapan namin noong una ay
malayo ang agwat dapat ng kada hearing. Biglang napapadalas yata yung hearing. Pero sa ngayon, gaya ng sabi ko, pansamantalang pagpapaliban namin yan para sa ayos kung sino ba talaga mamumuno niyan. This is a pending measure. So we have to decide one way or the other how to go about it. But my thrust right now, without consulting yet my colleagues in the Senate, would be to assign it to where it should be assigned. So hanggang kailan yung pagde-decide nyo tungkol dito? Hindi namin magagalaw yun. Wala kaming plenary session. We can't do it during recess. So sa resumption na. Yes. Okay, Nympha. Hindi kayo, wala nang naging chairman, di ba? Hindi mo nagkaroon ng chairman, ang Subcommittee on Constitutional Amendments. Nag-resign si Senator Angara at saka subcommittee. Hindi pinagpapasahan kasi sa floor ang subcommittee. Diba, ina-assign lang yan usually. Ng chairman sa pamamagitan ng sulat. Kagabi lang, dahil nagkaroon ng konting problema sa referral, kaya sa floor binanggit yung pagiging subcommittee ni Senator Padilla sa mga bill na final niya na gusto niyang i-hearing kasi ngayong recess. Pero usually hindi naman inaano sa floor, pinagpapasyahan sa floor yung subcommittee. So hindi deliberate na walang chairman because you're against at hindi ko rin kasalanan nagbitiw sila. And then may binanggit kayo kanina na kung wala namang chance na pumasa, bakit nyo pa pagkakaabalahan? Isa ba sa tinutukoy niyo itong Chacha? Posible. Dahil yung huli kong tingin ay tila kulang at hindi makakarating. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of quorum. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of all members. Hindi ito parang pagpasa ng treaty na 2/3. Mas mataas pa to. 3/4 to. So kung kakausapin ka ni Speaker Romualdez about it, you will be honest enough para sabihin? Gaya ng sinabi ko kanina, libre magsabi, basta libreng tumanggi pag hindi kaya. Mas mahirap mangako ng hindi naman kayang ibigay. Raising false hopes, I believe, is by far a bigger sin or crime than simply just saying no if you really can. So yung proposed amendment sa rice tarification, isa rin sa gusto ng House na sana i-consider ng Senate? Gaya ng binanggit ko, naging transparent ako sa inyo. Isa sa mga narinig kong pinag-usapan niya ni Pangulong Marcos at ni Senator Villar. Okay. At ang nag-bring up ay si Senator Villar. At mukhang nagkasundo sila. Ayaw na mismo kay Senator Villar dahil di naman ako talaga bahagi. Nakichismis lang ako dun sa usapan nila sandali at iniwan ko na silang mag-usap. So, no, pero pagkatapos nun, tinanong ko si Senator Villar, sabi niya, naintindihan naman daw ni President Marcos yung kanyang mga pagbabago at suggestion at sabi niya yung nagkasundo sila. Okay. Ayon kay Senator Villar. Okay. From Business World. Good morning, sir. John from Business World. What measures do you plan to push for as Senate President to boost revenues and to diversify the country's energy mix amid depleting Malampaya reserves? Teka muna, pasingit ako. Senate President Chis Escudero. So, may nagtanong, itong isang reporter, Business Mirror ba yata yan? So, ano ko doon sa tanong niya, tungkol to sa Malampaya. Ibig sabihin, sa power energy. Ibig sabihin, ito yung distribution ng power. Malamang-lamang to. Ito yung sa ating mga ginagamit na kuryente. So, ito yung aking inaantay talaga. Napakatagal na. Bukod dyan sa trabaho, sweldo, itong kuryente. Itong kuryenteng binabayaran nating nagtataasan. So, pag-uusapan nila dito at sasagutin ni Senate President Chis Escudero yung pagbabayad natin ng ating mga bills. Kasi matagal ko tang inaano to walang maraming may mga politiko na nangako bago sila i-elect, yung kanilang mga campaign slogan, yung pabababain ko ang bill nyo sa kuryente. Pero wala nangyari, ilang administrasyon na. Pero sana naman dito sa paggawa ng batas ng patungkol diyan sa electric bill ay tingnan natin kasi may renewable energy, merong iba't ibang klase ng source ng pagkuha ng enerhiya at para ma-distribute sa bawat tahanan ng ating mga pamilya.
dito sa ating nambansang Pilipinas. So pakinggan natin. Excited ako dito eh. Magaganda yung mga sinabi niya rito. Gusto ko lang i-rewind ulit. So ito na po guys. Patungkol ito sa electric bill natin. Good morning, sir. John from Business World. What measures do you plan to push for as Senate President to boost revenues and to diversify the country's energy mix amid depleting malampaya reserves? I will be speaking with Secretary Recto hopefully next week. But I believe Secretary Recto and I are on the same page. Namely, number one, improve collection first before imposing new taxes, and he has said that. Number two, prevent and plug leakages in government and make sure every peso is spent wisely. That's why I questioned the MUP on the floor, if you remember, last week, because it will be a huge leakage if we approve it in its current shape, size, and form. And number three, on the energy mix, kaya nga inaway ko rin ang DOE at saka ERC sa hearing ni Senator Tulfo last week dahil maliwanag na hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho kaugnay sa hindi sa energy mix, energy supply. I'll give you some examples. One, wala sa energy plan ng administrasyon ito, maski sinong administrasyon, na pababain ng presyo ng kuryente. Hindi ko nakita yun sa librong ginawa nila. Nakalagay doon, supply will be stable, supply will be enough. Pero wala akong nakitang papababain, ha? Sabi nila magiging clean. Wala akong nakitang papababain din. Bakit? Mahal ang clean. To cite you an example, wind and solar would cost about 8 to 12 pesos per kilowatt hour. Hydro and coal would cost about 2 to 4 pesos per kilowatt hour. Tapos tutulak mo energy mix, napapataasin mo ang renewable. What do they call renewable? Renewable energy is called VRE, variable renewable energy. By its very description, variable, it means it's not reliable. Hindi siya pwede maging base load. In fact, technology-wise, kailangan mo ng roughly 20% of base load to be able to, para minamagnet yung energy, sinasak eh. To be able to suck renewable into the grid. So for every 100 megawatts, you need an additional 20 megawatts plus or minus of base load. Ano lang ba ang base load mo? Ang base load mo lang would be coal, hydro, geothermal, LNG. Nuclear, kung papayagan na. 5 ang base load mo. So kung increase ng VRE, renewable, hindi tayo nag-i-increase ng base load, hindi natin magagamit lahat ng ginagawa natin, ha? And you have to remember, wind and solar are good for only 4 to 6 hours a day. Unless i-battery mo. Pag nag-battery ka naman, mas magastos pa. Tanungin natin yung mga Pilipino, ano ba gusto nyo? Renewable tayo na maraming wind, pwede natin pagsigawan, 60% tayo. O mura yung kuryente? Mura yung kuryente. Pero at least... The carbon footprint of the Philippines is approximately 0.03%. Between the US and China, 50% sila. Tapos yung maliliit at mahirap na bansa, gusto nilang magbawas. Magbawas kaya sila, mas malaki epekto yun sa mundo. These are some considerations. Now, the DOE has a policy. We will maintain, and the ERC, kaya pinipigil nila yung pag-approve ng mga application eh. Ang target nila is 25% reserve. Saan ang galing yun? Who cares if our reserve is 100% or 200%? Di ba law of supply and demand yan? More supply, lower the cost. Less supply, higher the cost. So why don't we encourage everyone to build power plants and make it 100% reserve? Yes. 200% reserve. I don't understand that point of view and that policy. Sorry for the lengthy answer. Sir, supportive po. Wala tuloy tinanong na sunod. May follow-up ka? Wala na nga. Gusto ko yun. So you're against renewable energy dahil mahal? I'm not. But we should prioritize all, but we should also factor in lower cost. Why is it not in the policy? Hindi ba tayo pwede mangarap ng kuryente na mura at malinis? Tama. Pwede naman, di ba? Tama. Hindi ba tayo pwede mangarap ng kuryente na marami pero malinis pa rin? Posible naman yun eh.
Ang problema, the richer countries, since that's their technology, sold this idea and opened credit lines to the poorer countries only in these avenues that they're supplying. But they themselves are not cleaning up. Again, the carbon footprint, carbon emission of the United States and China, between the two of them is about 50%. Yung the remaining 50%, lahat na ng bansa sa mundo yun. Kaya parang, kayo nga, hindi nyo ginagawa eh. Di ba leadership by example tayo dapat? Let me clarify, I'm not against renewables. I just want a sound policy with respect to power. Na hindi lang ang trust ay clean. Dapat clean, reliable, and affordable. Yes. Sir, may pending bill, yung Senate Bill 2247 filed by Senator Rapi Tulfo, seeking na ma-promote yung development of a comprehensive and integrated legislative policy para daw sa rapid... Ayun guys, narinig nyo? Ano gusto nyo? Clean energy o affordable na mga elektrisidad natin? So, siyempre, dun tayo sa affordable. Ang explanation nga niya Tignan nyo ang US at ang China. Diba? Ang ginagamit nila sa coal, 50% at yung iba, mga clean energy na. So, 50-50. Kaya sila mura ang kuryente sa kanila. Pero sa atin, palaging pinupush yung clean energy. So, tama ito sinasabi ni new Senate President na si Chis Escudero. Si Francis Chis Escudero. Siya yung bagong Senate President. So, napakaganda yung iniisip niya. Noong pa niya siguro iniisip yan, kaya lang hindi siya makapagpanukala kasi nga, number games yan. So, ngayon, marami siyang kakampi, palagay ko naman maipapasa itong mga ganitong kanyang gustong mangyari. So, napakaganda po. So, ituloy natin guys. Nasiyahan lang talaga ako doon sa sinabi niya yun Siya lang ang tanging senador na naringgan ko niyan, opisyalis ng gobyerno na naringgan ko niyan na gusto nyo, clean energy na mahal o itong affordable na kuryente para sa taong bayan. Napakaganda po. Pero take note, antayin pa natin yun kung magsasucceed yung kanyang mga iniisip na ganon para sa taong bayan. At kailangan talagang merong plano para magawa. So, yung solusyon na lang, yung mangyayari, kung ano mangyayari. So, yun, maganda yun. Saludo po ako sa iyo, Senator Francis Escudero, ang ating bagong Senate President. So, ituloy po natin guys. Nasiyahan lang talaga ako noon. Napapalakpak pa nga ako Tuloy natin. Hindi lang ang trust ay clean. Dapat clean, reliable, and affordable. Sir, may pending bill, yung Senate Bill 2247 filed by Senator Rapi Tulfo, seeking na ma-promote yung development of a comprehensive and integrated legislative policy para daw sa rapid development ng Philippine natural gas sector. Are you in favor of this, sir? In principle, yes, but we have to look at certain provisions. So that's one example. LNG is considered renewable. Again, that's one of the few renewables na... Bababa daw ang yata dito, di ba? Energy. Yan din ang pinangako nila sa IPIRA, hindi naman nangyari. Okay. Di ba? My only concern about that bill is number one, the provision that says first dispatch. Unang gagamitin. 8 pesos roughly per kilowatt hour yun Bitin ko 2 to 4 pesos ang hydro at coal. For first dispatch natin, again, ang policy kasi is clean, not affordable. So, imbis na 2 pesos per kilowatt hour, babayar natin 8 pesos. Gusto ba natin yun? But first dispatch. At paano mangyayari ngayon yung CSP? CSP is collective selection process. Parang bidding ng mga electric cooperatives sa kuryente bibili nila. Again, first dispatch mo, hindi na lowest bidder na naman. Baka highest bidder pa dahil lang nasa batas na first dispatch. These are the things that we should be looking at. Again, we look at, I'm not against LNG, but we're looking at making energy clean, reliable, and affordable. Hindi lang clean, period.
O sige, mahal lang sir, kulang kasi nag-i-invest pagdating sa renewable, kaya mahal pa rin. Hindi kulang eh. Yung technology, wala pa talaga dun eh. Wala pa talaga dun yung technology eh. It will get there probably. But right now, it's not yet there. It still costs to produce it. Sir, on the continuous illegal activities, criminalities pagdating sa operation ng Pogo, nalala ko nun parang ang stand mo, bakit mo idadama yung iba na legal yung operation? Pero ngayon kahit legal Pogo, involved na rin sa human trafficking. So it's about time ba na umaksyon ng executive? At the same, yung legal Pogo na nahuling gumagawa ng illegal, pasaro din hanggang maubos. My point is, ang krimen, maski sino pang gumawa, nagsimula mang legal o sa simula pa lang illegal na, kung illegal na ang ginagawa, dapat ipatigil. Pero bilang polisiya, naging pa siya ng pamahalaan na malaki itong pwedeng pagkunan ng revenue nila at hindi naman Pilipino ang pinapayagan magsugal dito. Balik ko ang tanong sa inyo. Pikit mata tayo, tutok sa Pogo at pagbawal ang Pogo na ibang nagsusugal, tapos pikit mata tayo sa mga kasino at lahat ng sugal na nangyayari sa Pilipinas, na yung mga nangyayari naman sa mga pasugalan na sugalang ito, hindi ba halos pareho? May criminalities din. Ang naapektuhan pa, Pilipino mismo. At mga pamilyang Pilipino mismo. So, kung talagang gusto natin maglinis, sila naman ang sinasabi ko. Gaya ng posisyon, ito ang posisyon ni Senator Villanueva din na nag-uusap kami noon. Pareho yata kami dito na kung tatanggalin nyo, ang posisyon ko, kung tatanggalin nyo na lahat. Maglinis na talaga tayo. Mahirap yung may tinitingnan at may tinitigan. Mahirap yung tila may pinag-iinitan lang at may pinapabayaan naman. Kung magkakaroon tayo ng polisiya laban sa iba't ibang masasamang gawain na konektado sa sugal, review na natin lahat. So supportive kayo, sir, kasi may tatlo ng proposed Supportive bill. ako saan? May tatlong proposed bill na i-file dito sa Senate para ho sa total ban ng Pogo. Hindi ko pa nababasa yung panukalang batas, babasahin ko. Pero personally, ang mas gusto ko nga, kung gusto natin mag-ban ng pasugalan, ito nga, hindi mga Pilipino nagsusugal, i-ban na lang natin lahat. Di ba? Para wala nang sugal sa Pilipinas, kung talaga yan ang gusto natin. At yung mga kasamang associated at nakadikit sa pagsusugal. Tulad nga, ano ba yung binabanggit? Trafficking, money laundering. Cyber fraud. Ano? May cyber fraud, sir. Cyber fraud. Ano ba yung nangyari sa Bangladesh, di ba? May mga kidnapping. Ano ba yung nangyari sa Bangladesh? Kung titingnan niyo yung datos, at pinakita yan ng PNP mismo, ang kidnapping, ang drugs, ang prostitution, lahat natagpuan sa mga casino rin. May cases naman sila Pogo, casino. Kunin yung data. Interesting yung data na yan. So it's present in all forms of gambling. Ewan ko kung bakit. Hanggang tongit lang ako so hindi ko alam yun. So if it is present in all forms of gambling, then let's ban all of the forms of gambling that has it too. Ba't tayo mamimili lang? Kaya sir, nakakabahala, di ba? Lumilitaw na pati mga authorities, may special action task force, SAP ba? Na sinasabing protector na yata nito mga Pogo operators. Kung meron talaga, yun ang dapat imbestigan. Kung meron talaga, yun ang dapat imbestigan. Para sa di ba? Pero yung panukalang batas, just regardless of my position on any issue, I'm only one of 24 when it comes to a vote. So, malaya akong bibigyang dana ng mga panukalang batas at isa-subject ko yan sa botohan. So pati sir, yung committee report ni Senator Win na nagsusulong ng total ban under your leadership, mapapag-usapan na ito sa plenary, ma-approve? Hindi ko, again, hindi para sa, ang pag-schedule ng mga committee report depende sa majority leader at titingnan kung may handa na ba mag-interpolate. Ganun naman yun di ba? May handa na ba mag-amend? Nasa kanya na nga ba? So kung nasa kanya na, depende na lang sa schedule. Nakabinbin yata ngayon na mga bills na dapat i-schedule ay kulang-kulang 300 ba? 400? Ay, ang dami. So si Senator Tolentino, sana unawain din nyo, pangatlong araw pa lang din niya, kailangan niyang reviewin yun at basahin lahat para maayos yung agenda. Okay.
Nympha. Yes, follow ko lang yung sa Chacha. Ito po yung sinabi ni Speaker Romualdez kasi sabi niya, sa akin naman basta kung ano makakabuti sa taong bayan, we feel that economic reforms and amendments can do that. I'm sure that the Senate will consider it. Yes, sir. I thank Speaker Romualdez for being gentle with his words insofar as respecting the Senate's prerogatives are concerned. He is my counterpart in the House, and as I said earlier, I expect to meet with him soon during the break to discuss the relationship, mending what needs to be mended, and establishing rules and protocols on how to coordinate with respect to what they are pushing for and with respect to what the Senate is pushing for, and to be able to coordinate and avoid misunderstandings or any miscommunication. Yes, ma'am. Kasi even before naman magpalit ng Senate leadership, sinabi na ni Senator Zubiri na 15 or 16 lang yung susuporta, so kulang talaga ng dalawa. With your leadership and yung mag-uusap kayo ni Speaker, would that change anything? I don't know. Kabilang siguro ko, ano sabi niya, 15 ang pabor? Kulang na lang ng dalawa daw. So kasama ako dun sa 8. Doon sa kukumbinsihin pa. Kasama ako dun sa 8. Tama? 6 tama, bilang 16, 8. Kasama ako dun sa 8. Hahanapin pa niya dun sa 7 iba, yung dagdag dun, kung sakasakali. Para sa akin, ulitin ko, kung may sapat na boto para gawin yon, hindi ko rin nahadlangan. Pero hindi rason yan para magbago ang posisyon kong personal. Kung isa ako sa 8 na hindi binilang ni Senate President Zubiri, para mabuo niya yon, siya kasi nagbibilang, hindi naman ako, hanapin niya dun sa 7 iba pa. At hindi sa akin. Wala akong planong baguhin yung aking posisyon. Sir, kaya against kayo doon dahil hindi kayo kumbinsido na yung 3 economic provision na gustong i-amend, hindi naman yun yung sagot para mag-improve yung economy. Oo, at para sa akin, ang pangunahing rason kung bakit hindi natutuloy at nauudlot palagi ang Chacha ay ito. Mula nung pirma noong 1996, kung maalala nyo, nila Ginoong at Ginang Pedrosa, hindi ako nagkakamali, ay duda ng sambayanan. Trust. Duda kaugnay sa ano ba talaga ang balak at motibo sa likod nito. Kung paprangkahin natin ang sambayanan at bibigyang laya ang sambayanan pumili at magsabi ng gusto niya, pabor o kontra dito, naniniwala ako mas makakarating sa dulo ito. So better ba, sir, kung after 2025 election, saka na lang ulit pag-usapan nila? Depende nga kung magkakaboto. Depende kung isusulong muli nila ang pirma. Pero mananatiling pagtatanggol ko at hindi ko papayagang lumabnaw. Anumang kapangyarihan, anumang prerogative, meron ng Senado sa ngayon. Ang pagkakakilala ko kay Speaker Martin, hindi kami gaano close pero nagkasabay kami sa College of Law. One batch higher siya sa akin. Hindi kami gaanong malapit pero nagkasabay kami. At sa pagkakakilala ko sa kanya ay magino at walang masamang tinapay. The Speaker Romualdez, hindi ko sasabihin magaling na politiko pero walang masamang tinapay. Hindi sa palaaway. Susundutin ko lang yun kasi Okay, RG. ang naging criticism ng ilang congressman in the past kay former SP Mix is that bakit hindi niya raw diktahan ang mga senador kung ano yung dapat nila maging boto. In so many words. Dapat hindi ano? Bakit hindi raw diktahan ni SP Mix ang mga senador kung ano yung kanilang boto? My question for you is how will you make the House understand na hindi kayo ganun dito? Pareho kami ni Migs nang galing sa Kamara. At ang pagkakaiba lang siguro namin, mas marami akong kaibigan at nakilala sa Kamara noon man o ngayon.
Ang sabi ko nga kanina, ang nakikita kong trabaho ko at anong klaseng magiging leader ako, nais ko magsilbi bilang tulay para mapagtagpo ang hindi magkasundo, hindi para bumaliktad at magbago ng prinsipyo pananaw, pero magbigay ng daan na magkausap at magkaroon ng solusyon ng mga problema. Pagkasunduan ang pwedeng pagkasunduan, isang tabi ang hindi pwedeng pagkasunduan, at pagtulungan kung anong pwede namin magawa. Kasi parang sir, parang may mismatch kasi dun sa understanding nila. Dun sa, kumbaga pinapareho nila kayo sa kanila eh. As a former congressman, you know how it works there, di ba? So, how do you make them understand? Sabi nyo, gusto nyo maging tulay. Now, what works for them is not what works here. Tingin ko, alam naman nila yon. Pero pag tumataas na ang emosyon, di ba, may mga nasasabi tayo na dala na lamang ng damdamin dahil nga may ninanais at gusto sana silang makita at mangyari dito tulad ng nakikita nilang nangyayari sa Kamara. Pero klaro at maliwanag naman sa kanila, nalalaman ko yun, na magkaiba at maghihiwalay ang Kamara at ang Senado. Sir, kahit na 2 days ka lang pa na namuno as Senate President, pero do you think nakadeliver yung Senate dun sa mga gusto ng executive na may pasa bago yung SONA uli ni Presidente? Hindi ko alam kung ano pa yung kailangan i-deliver ditong nakarang 2 araw. So, ginampanan lang namin yung aming tungkulin na i-ratify yung mga na-approve na sa BICAM. Kaya nga binigay ko kay Senate President Zubiri yung oportunidad at karangalan na mag-preside sa pag-approve on second and third reading ng Procurement Act. Dahil sa totoo lang, sila naman yung nagbuno nun na makarating hanggang sa puntong yun, na nagpapasalamat naman ako na tinanggap ni Senator Miggs yung pagkakataong yun. So sir, before the resumption ng session, magkakaroon ba ng LEDAC meeting para sabihin ng executive kung ano yung gusto? I don't know. LEDAC is convened by the executive, not by me. So if there will be such a meeting, I will attend that meeting, and if at all that will be the first LEDAC I will be attending in my life because I haven't attended a single LEDAC. Hindi naman ako na-imbita ron eh, so hindi ko pa alam kung anong nandun. So masalaman ko. Pero pinatanong ko na, gaya na sabi ko kanina, di ba? Ano yung priority measures ng mga senador? Top 5, tinanong na yan ni Senate President Zubiri at Majority Leader Villanueva. Ano yung mga priority ng Kamara? Ano yung nasa LEDAC? Titingnan namin at pipili kami mula doon para magkaroon kami ng tinatawag nating sariling Senate agenda. Sir, bilang lawyer, dubious ba talaga yung dating tong si Bamban Mayor Alice Goo? Kahapon kasi sa hearing, lumitaw na questionable yung kanyang birth certificate, late na register, tapos yung parents niya, parang hindi alam kung nag-i-exist ba talaga yung... Oo, may rason para mag-alanganin tayo, pero yung presumption ay nananatili pa rin. Siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport siya, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yun. Para klaro, ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warranto case ay ang Solicitor General lamang. Walang kapangyarihan ng COMELEC, i-disqualify siya sa puntong ito. Kung isususpindi man siya ng DILG, hindi ko alam kung anong rason. Baka sabihin nila, tingin nila hindi siya citizen, so dapat may basihan doon. May basihan din yun. So sir, nasa Kung babalik tanawan ninyo, di ba sabi hindi daw kilala yung nanay? Ay, nanay. Chinese yung tatay. But if you remember the case of Senator Grace Poe, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling. Sa kaso ni Senator Poe, hindi nga kilala yung nanay at tatay, di ba? That's why foundling. And she was adopted by her adoptive parents, Fernando Poe Jr. and Susan Rosas. But the Supreme Court declared presumptively that she is a citizen. Kasi hindi mo pwedeng i-deprive ng citizenship ang bata. Diba? Yun ang sabi nila. So by analogy, ito may passport pa eh. Si Senator Grace, ginamit din namin rason yun sa kaso na may passport, may ID, may license, may ganun.
So, patunayan nyo, hindi. Hindi pwedeng, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, Chinese, so Chinese siguro yan. There is a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Kasi may mga... Yesterday, si Senator Ligarda was telling Mayor Go not to convince everybody that she's a Filipino. So you're saying it should be the other way around. The people accusing her should convince everybody that she is not a Filipino. Let me say it this way. The burden of proof is on those saying she's not. Kaya kasi gaya ng sabi ng COMELEC, ministerial ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy. In fact, di sila pwede mag-disqualify. Kasi pag pinayagan mo ang COMELEC mag-disqualify, edi pag may hindi gusto ang administrasyon, di-disqualify nila. So, tama lang naman yun. Sa punto ito, nanalo na, proklamado na, ang bolay nasa kamay na ng Solicitor General. Maghain ng co-warrant to petition sa korte, questioning her citizenship, questioning her qualifications, and prove in court that she's not qualified. That's all I'm saying. But the DILG can suspend her dahil ang requirement ng administrative case laban sa isang mayor ay preponderance of evidence lang o mas mababang uri ng ebidensya kumpara sa ebidensyang dapat ibigay kaugnay sa pagbabaliktad ng pagiging Pilipino ni Numan. Pero sir, ang main issue pa rin kay Mayor Guo yung kanyang involvement sa POGO operation at ilang mga questionable business. Gaya ng nasabi ni Pangulo Marcos, di ba? Ni-raid na nga nila. Ang palagi ko lang tanong, sa dami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Bakit wala akong nakikitang nakakasuhan at nakukulong? Kung may ginawang krimen talaga yung mga yan, bakit deportation lang ang solusyon? Bakit walang kaso? Asan yung criminal case? May nagpapatakas daw. Ang punto ko nga, illegal ka mo. Diba? Bakit puro deportation ang dulo? Walang kasong sinasampa dito para may makulong. So kung meron man, sampahan ng kaso. Kung illegal na po yun at may kinalaman siya, dapat din sampahan ng kaso. At marahil, yun ang mas malakas na kaso para suspindihin siya. Preventive suspension man lang. Kesa yung citizenship na dapat ihain ng Solicitor General's Office. Okay. Nympha. From that point, yun nga, walang nahuhuling malaking tao kasi sinasabi nakakatakas and all, using a helicopter. Sa tingin nyo, bakit ganun? Saan nagkukulang? Ewan ko, sila tanongin nyo. Halimbawa, maraming ni-raid ang police sa Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasinampahan ng kaso maliban sa paghuli sa pahinante, sa budigero? Na maliwanag, hindi naman sila may-ari doon. Even sa drugs, sir. Sa droga, ganun din. Yung driver lang, yung nagatid lang ng kotse, nag-drive ng kotse. Asan? Palagi kong sinasabi, hindi naman pwedeng may crime pero walang kriminal. Dapat sabay yun. Sir, meron bang, dahil kayo legislators, ano bang pwedeng gawing batas dyan para masiguro na merong mahuhuli o policy na ito, sir? Hindi yata kami pwede magpasa ng batas na gawin nyo yung trabaho nyo eh. Ang napasa na naming batas ay pag hindi nyo ginawa, merong kapalit na kaso o parusa. Either under the Administrative Code, Code of Ethical Standards, or under the Anti-Graft Law. Ang pwede lang may sa batas ay yung parusa kapag lumabag kayo sa tungkulin nyo. Pero kahit anong batas siguro ipasa namin na gawin nyo yung tungkulin nyo. Hindi ubra maliban na lang kung may penalty at mahuhuli. So sa POGO SPI, sino ang dapat tumutok doon para masiguro na may makakasuhan like sa Bamban, Tarlac and all the other POGOs? Lahat sila dapat magkasundo at imbis na nagdedebate sila sa hearing, magkasundo dapat sila. Ang PAGCOR, nangangasiwa dito, di ba? Ang DILG at ang law enforcement, DOJ at law enforcement agencies natin. Minsan nga nagdedebate at nagtatalo pa ang NBI at ang PNP at ang AFP tungkol sa bagay na yan eh. Bakit? Hindi ko alam. Pero sana
I hope they will get their acts together. Sir, ang sabi, hindi billion pesos, kundi $billion ang involved sa POGO operation. So factor kaya yun? Kaya kahit nagre-raid, walang nahuhuli at walang nakakasama. Billion naman talaga kasi kung magbabasihan mo yung income ng PAGCOR mula sa POGO, bilyong piso naman talaga na umaabot sa $1 billion pag sinuma mo. Share pa lang ng PAGCOR yun, ha? Hindi pa yung kita sa POGO. So malaking pera naman talaga. At pwede mo nang isipin lahat ng milagro at saka mirakulong pwede mangyari pag ganyan kalaking pera ang involved. Pero sa dulo, until and unless Congress passes a law so prohibiting it, it's the executive's discretion whether or not to allow it under PAGCOR. Ang mas gusto ko nga, at dapat ang maging direksyon ng PAGCOR, at nasabi ko na ito noon, dapat ang PAGCOR ay regulator lamang, hindi operator. Saka ba naman nakakitang nire-regulate at sinusupervise niya ang sarili niya? Di ba siya yung gumagawa ng rules, siya nagpapasugal? Dapat hindi siya gaming corporation, gaming commission. Nagsusupervise lang, di ba? Hindi nagpapatakbo ng pasugalan. Hindi partner sa pasugalan. Walang porsyento sa pasugalan. Di ba? May percentage ng income na pupunta sa kanila eh. Dapat regulator lang sila, nag-supervise lang sila. Para wala sa interest nila na manatili yan kung mali na talaga. Is there a need for a legislation para i-correct yun, sir? Yes, and if at all, that's one of the things we will be looking at. Not because I became Senate President. That's always been my position. But I heard from the current President or Chairman Altengo that is indeed the direction they're trying to take and that they're selling. Right now, as a policy of the board, they're selling already the casinos they own. But I think legislation is needed to convert it really to a commission. Para yung taxes diretso sa National Treasury, hindi considered as income ng PAGCOR na GOCC na may share lang ang national government. Sir, tanong ko lang, ano yung reason behind bakit si Senator Raffy Tulfo give up yung Energy Committee at kinuha yung Public Services Committee? Kasi bahagi ang transport ng Public Services Committee at ang advocacy niya naman talaga niya, kahit sino nanonood ng programa niya ay yun. Kaya nga ang kinuha rin niya, di ba, migrant workers at kasama kasi doon ang transport sector. Lump sa public services and transport sector if you look at the rules. Okay. Raymond? Ayaw mo nun, may ginibab kaysa naman dagdag pa, di ba? Hirap na. Pero kay Senator Aimee, ilan ang nabawas, sir? Isa lang? Isa o dalawa. Naiwan sa kanya 4 yata. Apat talaga, sir, di ba? Apat, sir. Hindi nabawas siya. 4 nga. 4 na. So wala nabawas, sir? Alam ko may nabawas na isa. Ha? So apat Basta pa rin? tinagdag ang urban. Hindi ko na maalala kung may binawas. Yung housing and urban. At malamang ngayon lang yan, mag-a-adjust pa naman yan. It'll still adjust because tingin ko may mga mabibilao ka naman na parang, di ba, parang pag-buffet ba? May mabibilao ka naman ay, di ba? So, let's give it time. And then bakit, sir, out of a sudden, from Senator Mark Villar, nawala yung Economic Affairs Committee? Bahagi ng naging usapan at kasunduan para mas maging normal ang pagtakbo ng Senado. Dahil hindi naman kami nagkakausap talaga, dahil nga sa mga bugso ng damdamin, so nagkausap lang kami kahapon para malaman kung ano yung mga gustong komite. So yun ang hinigi ni former Senate President Subiri? Not necessarily. Bilang mga miyembro, marami silang, para sa lahat, pinag-usapan namin kung ano yung bagay, kung ano yung angkop. Dahil kailangan namin ng tulong na bawat isa at kailangan tumakbo yung mga komite yun. At hindi naman namin kayang hawakan lahat. Okay, Raymond. So, doon lang sa case ni natanong naman ito the other day, pero tanungin ko na yun dahil tapos na ang session. Yung case ni Secretary Kakdak, dahil natapos na ang session, ano yung dapat na term na siya ngayon? Bypass na siya and kailangan siyang i-reappoint ni Presidente? Bypass na siya at kailangan siyang i-reappoint ng Presidente.
Presidente, tama ka. At ang naging dahilan nun, kung maalala mo, tumutol ang Kamara. Tumutol si Congressman Marcoleta. At in-announce naman ng Kamara yan sa Commission on Appointments na voting as one sila. So, binigyan namin ng daan yung kanyang objection at hindi na namin pinahaba pa yung kwento para matapos yung confirmation nung tatlong general at ilang senior officers ng AFP. Sir, may nagpapatanong, bakit daw Senator Lauren De Garda na most senior, 4-time senator, pero ang kanyang committee yung lang social development goal ba yun? Wala naman dun yun. Si Senator Cayetano nga, isa sa mga pinaka-senior din, pero science and technology ang kanya. Depende naman yan. Hindi, noon. Noon. Pero may bibigay pa bang ibang committee kay Senator Lauren, sir? Gaya na nasabi ko, mag-adjust kami as we go along. May hinihingi po ba siya na ibang committee? Nag-uusap-usap sila eh. Hindi pa masyado kasi nagkakausap dahil nga may mga tulak pa ng dibdib at damdamin sa ngayon, pero may pinauhupa pa ba? Sana humupa sa pagdari ng panahon at yesterday was better than the other day. Diba? The other day was better than Monday. And as we go along, I think it will all fall into place. Makon. Yes, good morning. Going back to Chacha, I would just like to ask, what can change your hardline stance against Chacha? Call a spade a spade. Number one, call a spade a spade. Ano ba talaga gusto? Yun na lang yung tanongin natin. Pangalawa, dapat hindi maapektuhan sa kung anumang hugis, kulay o itsura ang kasalukuyang mga kapangyarihan at prerogative ng Senado. Dalawa lang. Para sa akin, Para sa akin. Yung na-mention doon na they are seeking to amend the three restrictive provisions of the economic provisions of the Constitution. Do you think, are you saying that this is not enough? Enough to what? This is not clear? Hindi maliwanag sa version nila na voting separately yung vote. Maliwanag ba yan? Nakita mo na ba yung provision nila? Hindi maliwanag yun Kino-quote nila ang saligang batas na hindi maliwanag. Tama naman na i-quote ang saligang batas. Pero hindi maliwanag nga yung saligang batas Narinig yung magsalita ang mga justices dito na sinasabing yun man ang nakasulat, hindi yun ang intensyon. Diba? Ang sinulat na version sa RBH na in-author ni Senator Zubiri, Angara at Legarda ay voting separately. Hindi ako nag-author nun. Kasi nga, hindi maliwanag para sa akin. So how can this be resolved? Kailangan maliwanagan at magkaroon ng garantiya na hindi yan magiging voting jointly. So who should give the guarantee? Yun ang kailangan pang hanapin. So, sir, ulitin ka, yun ang kailangan hanapin. Ako ba na may nagtatanong at may duda ang kailangan maghanap? O yung may gusto na nagtutulak nito ang kailangan maghanap ng solusyon yun? Sir, what will happen dun sa binuo ng Rules Committee na Senate rules pagdating sa ano yung magiging proseso ng pag-approve nyo ng proposed Chacha? Pareho pa rin. Ang problema kasi doon, bigyan ka ng halimbawa. Pero may status, sir, nun. May committee report na ba? Hindi ko alam. So, aprubahan yun under your leadership? Titignan namin, no. Pero wala akong isa ako sa mga nagsulong nun Oo nga, sir. Kung yung nag-call ng attention nun, di ba? No. Nakalagay sa version ng Kamara, voting, kinopya yung Constitution. 3/4 of Congress. First and Senate voting separately. Pag pinagbotohan yan, kaya nga, ba't ba tinutuloy kasi? Yan ang tanong ko mulat-mula Bakit ba tinutuloy yung hearing ng Chacha? Pinaliwanag ko na yan. Kung maalala ko, nag-caucus kami, nagtaasan kami ng boses dyan. Bakit pa ba nag-hearing?
ang takot at pangamba ng marami ay kung pagbotohan yan dito at kahit matalo, pag inad mo yung boto rito at yung boto ng Kamara, pinagsama mo, sobra sa 3/4. Sino pumipigil kanino man umakyat sa Korte Suprema para sabihin, uy, complied yung 3/4? Di ba? So manalo matalo, dumating ang punto na ini-insist ng lideratong pagbotohan kahit talo. Tinutulan namin yun. Alam mo palang talo, ba't pagbobotohan pa? Di ba? Yun na nga lang yung pumipigil. So bakit kinokondo ng palas? Ano? Bakit kinokondo ng palasyo? Anong kinalaman ng palasyo sa Anong kinokondon muna? No, the mere fact that it is being tolerated by the palace kasi the mere fact that it has been pushing for Chacha. Dahil ba si Romualdez siya nakaupo? I don't think the president favors economic provisions, but I don't think this aspect may not have been sufficiently explained to the president. I think he's focused on trying some economic amendments, and these things may not have reached him as of yet. Wala naman kami pagkakataon magkausap din tungkol dito. Pero to address mo ka na, these are the concerns ng mga senador. Hindi lang ako. In fact, on this issue, majority of senators, even those who resigned their positions, some of them at least, yan ang posisyon, ha? And majority, if not all, of those who signed to have a change of leadership. So, these were concerned to noon pa eh. Kaya lang siyempre, call pa rin ng chairman eh. Gusto mag-hearing ng chairman ng subcommittee. Di ba, paano ko naman ipigilan yun? Okay, Mako na rin ba? Sir, since SP ka na, nakausapin niyo ba ang presidente about this, yung Chacha? Kasi, di ba sabi niya, SP man o ordinaryong tao, hindi para sa akin na kausapin o payuhan ng presidente na klarong mas mataas sa aming lahat. Pero umaasa ko na magtatanong siya. Sasagot ako palagi kapag ito'y mapag-usapan. Sir? Pero hindi para sa akin na i-voluntaryo yun. Dahil mas malawak ang kaalaman niya, mas malawak ang pwedeng mga payong makuha niya. Kumpara sa akin, baka naman ako yung mali. Baka naman ako yung sobrang dudoso lang. So magandang makinig din. Sir, meron ditong pending resolution para imbestigahan yung allegedly gentleman's agreement between former President Duterte and Chinese President. Ewan ko kung na-refer na yan sa komite, pero... Na-refer na, di ba? Sa Committee on Foreign... Kay Senator Amy, kung mag-hearing siya dyan. Pero para sa akin, sino imbitahan mo? Secret nga eh. Sino imbitahan mo? Secret na yung agreement eh. Former President Duterte. Kaya nga, sabihin niya wala. O sino pwede mo imbitahin pagkatapos nun? Pag inimbita mo si Secretary Chodoro, ang sabi niya, wiretapping to at dapat kasuhan yung nag-wiretap. Pag inimbita mo si General Bronner, ating Chief of Staff, ang sabi niya, hindi totoo to, peke to, deepfake to. Paano magiging wiretap ang peke at deepfake? So hindi wiretap to, peke to. Ano ba talaga to? Are we investigating a secret agreement? Are we investigating wiretapping? Or are we investigating a deepfake video? I do not know. But to answer your question, decision ni Senator Aimian. Pero bakit hindi pa nga nag-start? Meron ba mga concern yung mga senators? Wala. Ako wala. Schedule siguro dahil alalahanin the electionista rin si Senator Aimee. Pero do you think waste of time yun, sir? Sabi ko nga, tatanungin kung secret agreement pala. Hindi ko alam kung dahil ano man ang pinagkasunduan ito. Nagsabi na ang Pangulo, hindi ba? Simula pa lang. I don't know about it, and whatever it is, I hereby abrogate it. Those were the exact words of the President. So, kung ano man yan,
Hindi pa raw niya nakikita, pero kung ano man yan, pinapawalang visa niya yun. So, ano yung fan? Sa hearing sa HOR po, sa hearing, sir, sa House tungkol dun sa secret agreement, nandun si former Executive Secretary Medial Dea, and sabi niya, yung agreement na yun during the Pinoy administration, syempre wala na siya, and walang tumatayo para sa Pinoy administration. Anong tingin niyo doon being close friend of former Hanggat president? maaari, ayaw ko magkomentaryo kaugnay sa pagdinig ng Kamara at higit na ayaw ko magkomentaryo tungkol sa isang sabi mo na malapit na kaibigan na pumanaw na ang hindi bahagi ng kaugalian Pilipino ang komentaryo ng mga kaibigang pumanaw maski na dating Pangulo pa siya. Pero kung tatanungin mo ako, kung may alam ako doon, hindi ako ganun kalapit para magkaroon ng kaalaman o malaman yung mga ganung bagay kung totoo man. Pero di ba dapat meron man lang tumayo para kay former president? Yung nakakaalam. Pero kung wala ka namang personal knowledge, paano mo... Ulitin ko, yun ang aligasyon. And again, I will apply the same principle of law. He who alleges must prove the same. Yun ang aligasyon ng mga opisyal ni dating Pangulong Duterte. Dapat patunayan nila. At sa parte naman ni Pangulo Aquino, mahirap kasing mag-akusa sa isang taong pumanaw na hindi kayang pagtanggol ang sarili niya. And should we even bother po na bungkalin pa yun samantalang sinabi na ni Presidente na kung meron man, kung ano man yan, nire-receive na niya? Well, that is my point of view. But again, it's the chairman's call. Ano ibig sabihin na yun ang point of view ko? Ibig sabihin, hindi ako mag-attend at hindi ko kailangan mag-attend sa hearing na yun. Dahil wala ako nakikita ng rason para mag-attend ako. So, kaugnay naman ng Kamara, desisyon at may kapangyarihan sila at may buong laya silang mag-hearing sa kung anumang bagay na nais nilang i-hearing. At gagalangin, kaya't tatanggapin at respetuhin ko palagi yun. That is well within the powers and prerogatives of the House of Representatives, which I will always respect and accept, having been a former member myself. And at least for the memory of your close friend, Sir ni Pinoy, would you encourage his former cabinet members na tumayo man lang, magsalita kung meron nga ba o wala? Sa kanya lang kasi ako close eh. Alam ni RG, hindi naman ako ganun ka-close sa karamihan ng cabinet niya eh. Galit pa nga sa akin yung karamihan na yun eh. Pata mo, alam ni RG, tumatawa si RG. Sa kaibigan niyo si E.S. Ochoa. Ano? Kaibigan niyo si E.S. Ochoa. But this is more of foreign affairs eh. This is more of foreign affairs if at all. If at all. And the special envoy he appointed at that time. Thank you po. Okay, last two questions. Sir, in-approve na ni Presidente yung pagbabalik sa old school calendar. Parang naalala ko nung sinabi mo na parang mahirap na papalit-palit, ba? Yung pagka... Ang sabi ko, basta ito na talaga yung final answer. Hindi yung pag nagla-Niña, nagbabaha, babalik na naman natin. At sana sa pasang ito na nirekomenda ng DepEd mismo, kinonsidera nila yung sinasabing pag-asa na paparating na La Niña. Dahil ang isa sa mga rason, kung maalala ninyo, kung bakit natin binago yung calendar, ay dahil sa walang humpay na ulan at baha na maraming beses na nasususpindi ang klase. Kaya natin binago eh. Noong nag-El Nino, grabe naman talaga init at parang hindi na bagay yun. Kasi hindi naman namulan eh. Ngayon paparating yung La Niña. Ayun naman bagyo. Baka yung rason kung bakit natin binago yan nung una, nandito na naman at babalik na naman tayo. So sana nung una pinag-isipan na ng nakarang administrasyon kung talagang ito na nga ba, final answer o hindi. Sana rin kung sakasakali, itong pasang to ay kinonsidera na yun. Para hindi mahirapan yung ating mga estudyante. Pero para sa akin, natuto na tayo. Pwede naman natin panindigan itong desisyon to eh. Natuto naman na tayo eh. Sa pandemya, hindi naman na kailangan no classes eh. Bumagyo man o sobrang init, hindi kailangan isuspindi ang klase. Dahil nung panahon nga ng pandemya, walang klase pero may klase. Sa pamamagitan ng virtual at modular.
So gamit ang teknolohiya, i-project na nila yung mga araw marahil na hindi magkakapasok, hindi ba? Mag-modular at mag-virtual sa mga panahong yon para hindi mantala, hindi mahuli at kailangan maghabol ng mga bata sa kanilang edukasyon. Pangalawa, hindi ko maintindihan din sa parte ng DepEd, bakit hindi nila pakinabangan yung karanasang yon? Modular at virtual. Hanggang ngayon, ang anak ko nag-aaral sa pribadong eskwelahan, once a week virtual sila. Hindi nagbago. Ano ibig sabihin nun? 5 araw ang klase sa isang linggo. Kung once a week ang bawat klase, syempre nag-rotate yun, ay nagvo-virtual, madadagdagan nila ang classroom capacity ng 20%. So kung kulang ang classroom, agad-agad para kami nalikhang 20% ng classroom. So if a school, a central school for example, has 100 classrooms, by simply allowing the kids to do virtual or modular once a week, that 100 classroom school will immediately have 120 classrooms. Kesa nagsishifting ka. Overnight, hindi mo kailangan mag-construct. May mga paraan naman. So, pwedeng panindigan na natin to. Balik tayo sa lumang calendar. Gamitin lang natin yung mga natutunan na natin. Para hindi mangyari yung babalik na naman tayo dahil naman sa baha. Kung hindi makapasok yung mga bata, o tingin nila, may paparating na bagyo next week. Di ba? E di mag-virtual na. Or mag-modular na. Di ba? Posible naman yan. Maplano lang ng maga. So, pwede pa lang hindi na magtayo ng mga additional classroom, yun na lang, sir. Kung hindi, pwedeng hindi magtayo, pero habang hindi pa nakakapagtayo, ito na muna. Panawid gutom, ika nga. And then last na lang, meron ka pa, RG? And then last na lang, sir, ang papalit sa inyo as chair ng Higher and Technical and Vocational Education Committee, Senator Alan Peter Cayetano. So, ano yung mga, meron ka bang request sa kanya? Mahinabilin ko, wala. Good luck. Wala ka man nag-turn over sa kanya? Ito yung mga pending sa committee mo. Alam naman ni Senator Cayetano yun. Halimbawa, Bahala na siya. yung bayarin ng pamahalaan na humigit kumulang 7 bilyon, hindi pa kasama yung taong ito, sa mga in-enroll ng SUKS na sumobra sa budget sa free tertiary education. Una. Pangalawa, yung nakabingbing pag-increase ng tuition ng mga SUKS na hindi na factorin sa ginawang budget this year at next year. At pangatlo, yung mismatch sa mga kursong kinukuha ng mga estudyante sa pangailangan ng mga kumpanyang pagtatrabahuhan nila. Pero kabisado na rin ni Senator Cayetano yan. Although, sir, naitanong ko nito kanina, pero may follow-up si Nimpa. Di ba dun sa... Nakita ko nga, tinext ka. yung amendment... Kasi di ba... Ganun ba? Sir, di ba dun sa proposed amendment sa rice tarification, gustong ibalik yung kapangyarihan ng NFA na bumili at magbenta ng bigas. So, okay ka ba doon? Kasi sina Senator Villar and Amy, kailangan daw DA na lang, hindi na NFA. Pabor ako na sa DA dahil may rason kung bakit tinanggal yan ng panahon ni dating Pangulong Arroyo. Corruption at nabaon sa utang ang pamahalaan. Nasa paniniwala ko ay katatapos pa lang natin bayaran o may balanse pang binabayaran ng utang sa NFA. Pero ang nais, sa paniniwala ko, ang nais ng administrasyon ay ito. Na hindi ako tutol. Ang trabaho kasi ng NFA noon, nung panahon ni dating Pangulong Marcos, bumili ng mahal sa magsasaka para kumita ang magsasaka at ibenta ng mura sa consumer. So itong government corporation na ito, inimbento talaga to para malugi. Hindi ito inimbento para kumita ng pera. Hindi tulad na ibang kumpanya na for profit. Ito talaga ay para malugi, para makapagbigay ng serbisyo. Hanggat hindi natin nabibigyan ng tamang kita ang magsasaka para makapagtanim na siya ng sarili at tamang at sapat. Kaya lang, nung nagka-presidente tayo tulad ni GMA na ekonomista, nakita yung balance sheet. Mali ito. Na
nababaon masyado sa utang ng gobyerno, kaya binuksan ito sa private sector, kung maalala nyo. So, naging regulator imbis na operator ang NFA. Parang sa PAGCOR ba? Kaso, ang daming anomalyang nangyari dahil doon. Natuto na tayo doon, so baguhin naman natin. Para sa akin, whether NFA o DA, ang korupsyon ay posible pa rin. Ang dapat yung sistema para maiwasan ang korupsyon. Ngayon nga, hindi pa pinapayagan. Ang dami nang naglalako eh. Ano pa kaya kung payagan? So, wag na. Naglalako ng kota, ng gano'n na... Para sa importation, sir? Dapat maayos yung sistema na madaling makita, madaling mahuli kung meron mga anomalya o corruption. Dahil anumang corruption, alalahanin nyo dagdag yan sa presyo ng babayaran natin sa presyo ng bigas. Sir, last na lang, curious lang ako, ano yung pinaplano ni Hart na maging project, the mere fact na siya na magiging head ng Senate Spouses Foundation Incorporated? Pinag-usapan nga namin kagabi, parang naiyak siya ng konti, nagpanik kasi parang di raw niya kaya. So, inaano ko na, huwag ka magpa-pressure. Sabi ko, yung kaya lang, kung ano lang kaya. Pero nakausap niya dun sa Malacanang. Nakita niya si Kat Pimentel, si Lani, yung dalawang Lani. Asawa ni Alan at saka ni... Oo, nakita rin niya yung asawa ni Mark at ni Rafi Tulfo. So kahit na paano, nagkausap-usap sila. Magmi-meeting yata sila next week. So, ano guys, napakinggan nyo na. Kwento na lang to ng mga asasawa nila eh. So, yung mga pre-proyekto ng mga asasawa ng mga senador. So, hanggang dito lamang po guys at maraming salamat po sa inyong panonood ng aking munting YouTube channel, DIY KKB Informative. At isusunod ko lang yung vlog, ihihimay-himay natin to at bibigyan natin ng comment at reaction. I-analyze natin tong video niya, yung itong mga interview or mga tanong at sagot ng ating bagong Senate President na si Chis Escudero or si Francis Chis Escudero ng Senado. So maraming salamat po guys. See you on my next vlog. Kokomentohan natin to, ay himay-himay natin. Ang daming tanong, ang daming sagot niya, At tuloy-tuloy naman ang sagot niya. At very, consistent yung mga sagot niya. So, maraming salamat po guys sa inyong panonood ng aking mamunting video. God bless us all. At pagpalain tayo ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, ng dagat at ng buong sangkatauhan. Maraming salamat po. Mayroon simula at may katapusan. Sinilang tayo ng hubad, dililisan tayo ng hubad sa mundong ibabaw na ito. Ang ating madadala ay ang mga kabutihang loob na ating ginagawa sa bawat isang tao dito sa ating mundong ginagalawan. Maraming salamat po guys. See you on my next vlog.